Sa laban po ng Serbia at Slovenia mga idol, bagamat friendship game po ito ay natambakan ng malalayong Slovenia ng 34 points, mahigit isang buwan po. Basically, hindi na rin pinalaro si Luka noong 4th quarter gawa nung pagkakatambak nga. Medyo negative tong video natin patungkol kay Luka mga idol, pero nagtatalakayan lang naman tayo so I think pwede naman natin gawing topic to. Bash nyo na lang ako if ayaw nyo yung sinasabi natin. Makikita po natin dito na tao po ni Luka si Bogdan Bogdanovic. Kilala nyo yan mga idol, at one of the best shooters ng NBA. Siyempre pag nasa bansa na niya yan siya na mismo yung best shooter ng kanilang team, parang Ray Allen level na. And for some reason po, pinatokan ng Slovenia tong si Luka dyan. And since best shooter nga to ng Serbia, dumaan sa series ng mga screens itong si Bogdan. Nakakasunod naman si Luka gawa nung hindi naman din to masyadong mabilis at yung mga screen ay hindi naman din sobrang solid. Pero dito na medyo may lituhan kasi dumikit na po si Luka dyan kay Joker, pero patuloy pa rin po yung pagsunod niya kay Bogdan. Bigla siyang binigyan ng screen ni Jokic sa likod, so hindi na siya makakapag-dodge doon sa screen at basically sinukuan niya yung possession na ito. Kanino kayang error yun? Communication error ba o kay Luka lang mismo? Kasi dito, parang may sinasabi pa siya sa kampi niya. Tapos na ang NBA, tapos na rin po ang PBA, pero may FIBA pa po tayo na paparating mga idol at may bonus pa rin po si OneX Sports sa una nyong hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan, mapa NBA, PBA, Japan B-League, FIBA o iba pa mga idol. I-click nyo lang yung link sa ating komento at i-type nyo na rin po ang ating code na nakikita nyo dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. Dito naman po ay tao niya si Nikola Jovic, yung player ng Miami. And isang bagay na goods din naman po kay Luka ay malaki kasi siya. So medyo capable siya na ganitong mag-signal ng switch sa big man at hindi po siya masyadong manliliit dyan. Lugi pa rin siya sa size, oo, pero kung ikukumpara mo siya sa normal size na guard ay mas malaki naman talaga siya. Though pwede mo naman din tignan negatively yan na bakit hindi siya dumikit na lang doon sa tao niya, di ba? Ano, tamad ba siyang humabol? Pero wala namang damage na nangyari kasi nag-mintest tapos na-rebound pa niya. Actually, tambak naman halos sa buong laro tong Slovenia mga idol. Dito ay second quarter pa lang tapos ganyan na ang lamang. At sobrang heavily reliant itong Slovenia kay Luka ngayon kasi siya lang ang tanging NBA player na nandito sa kanilang team. Tapos isang EuroLeague player lang din ang kasama niya, si Klemen Prepelic, yung kampi rin po ni Ravenna doon sa Dubai. Yung iba mga small time leagues lang sa Europe yung pinaglalaroan. Wala rin po silang naturalized player. Though itong si Alen Omic ay considered na naturalized sa kanila at siya yung magiging import nga ng Slovenia ngayon. Kaya wala. Kung pangit laro niya, malamang pangit din ang laro ng team nyo. Dito tao niya muli si Nikola Jovic at off the ball to ngayon. Napakadali lang din ng basketball dito sa Serbia mga idol, tapos wala pang Jokic sa floor nito. Mahusay din kasi itong kanilang main guard na si Vasa Micic. Kakaalis lang din ito sa NBA at dinouble din kagad siya ng Slovenia sa pick play. Ending ay kinailangan po mag-switch ni Luka kasi if hindi, didadakdak lang yung big man. Actually hindi naman din po si Luka talaga yung may sala nito. Makikita natin tong dalawa na after ipasa sa big man ay nanood na lang din dyan. Pero kanina pa po nakikita natin na hindi na lang din hinahabol ni Luka yung shooter sa labas kahit na mukha namang pwede. Nakita niya, ayan, pero nag-decide siyang tumayo na lang din dyan. At since wala pong gaanong threat sa Slovenia bukod kay Luka, mas madali po talaga na ganitong nado-double siya. Solid game plan to sa Serbia at once na neutralize na nga ito, wala, basang-basa na siya. Okay naman din po si Luka kung kunwari humahabol siya sa mga tao niya. Makikita natin dito na finally lumabas na siya sa 3-point arc at nag-decide na habulin ng husto yung tao niya. Okay naman, di ba? Walang lituhan sa depensa, sadyang hindi lang consistent talaga yung mga ganun ni Luka. Maybe mga idol, ganun lang din si Luka ngayon na more on hindi siya yung type na naghahabol talaga sa perimeter pero engaged naman siya sa pagdepensa pag nasa loob na. Tulad ditong nagbigay siya ng help kasi naiwan yung kampi niya. Kaya sa Lakers, baka ganyan din po probably ang gawin niyan at siguro nagte-take note na rin si Coach JJ para mas matulungan si Luka sa depensa. Good thing kaya yon sa kanilang team o hindi? Well, makikita natin mga idols sa tunay na laban. Hindi siya nakakuha ng charge dito, napituhan pa siya ng foul. Tapos sa kabilang banda naman, good job talaga ang Serbia sa pag-key in dito kay Luka kasi alam nilang siya lang talaga ang magpapagana ng kanilang opensa. Another great double sa kanila to at nahahanap naman ni Luka yung mga kampi niyang open kasi hindi sila makapag-deliver. Ang sisipag din kasi nitong Serbia. Well, nakita naman natin na halo yung mga nangyari. May mga times na talagang hindi humahabol sa labas si Luka kahit na pwede naman and dapat niyang habulin yung shooter. Pero may mga times din na engage si Luka sa depensa kung sa loob naman ito. Nasa coach na lang din siguro yan kung paano nila matutulungan si Doncic
sa depensa kasi siya na nga yung bumubuhat sa opensa and siguro yung ganitong mga habol nakakagasta pa ng energy para sa kanya. Ewan natin. Pumayat naman na si Luka talaga mga idol at mukha namang mas maliksi na siya. Kaya tignan natin if magpuput more effort pa siya on defense sa mismong Eurobasket na and syempre sa NBA. Kaya ano po ang masasabi nyo sa video natin ngayon? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.